Welcome to Donmar TV News Channel. Pakinggan natin at panoorin natin itong mga banat ni Mike Abe tungkol kay Leni Robredo. Ito ay dahil sa media conference na nangyari kahapong Eastern Sunday with Mayor Isko Moreno, Ping Lacson at Norberto Gonzales, na itong si Leni Robredo, may nakita kasi itong si Mike Abe na pattern kay Leni Robredo na itong si Leni Robredo ay hinihikayat niya yung ibang mga kandidato at mga presidential aspirant na mag-withdraw na at sasama sa mga kakamping, which is sina Isko Moreno, Norberto Gonzales at Ping Lacson ay naiinsulto sa ginawa ni Leni Robredo. At masasabi ni Mike Abe na talagang desperado na itong si Leni Robredo on this last minute of this election. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kahit yung skandal ng kanyang anak na si Aika ay si Bongbong Marcos ang pinagbibintangan. Pero ang nakagandahan nito ay hindi sila pinapatulan ni Bongbong Marcos. Okay? So panoorin natin itong video na ito kung paano binanatan ni Mike Abe itong si Leni Robredo at yung mga kakamping. Pero bago ang lahat guys, bago natin yan i-play, I'm begging you to like this video and share this to the YouTube algorithm. Okay? Like this video para kakalat ito sa mga friends and families natin at sa mga BBM supporters na aware tayo na ganito pala ang mga nangyayari ngayon. Okay? Let's all watch the video. Mag-comment down below kung anong reaction nyo dito sa mga sinasabi ni Mike Abe. Okay? Let's play the video. Uy, yung kampo ni BBM ang nagpakalat nito. So kumbaga, lagi mong sinasabi na rule of law ang dapat manaig, pero sa ganyang pahayag, kaya medyo na-minus points siya doon dahil so kumbaga diretso na lang siya ng aligasyon. Wala namang patunay, abogado pa naman siya, pinakamataas pa na, at pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno at hindi alam ang proseso kung paano ang mangyayari. Puro patot-tsadahan na lang. Nakikita siguro natin, partner Mike, na nasanay na siguro itong si BBM sa effect. Ay, wala namang effect. Oo, sa ilang dekada na rin na pag-handle niya sa samot-saring mga akusasyon, na immune na lang siguro, lagi na lang niyang sinasagot itong mga patutsada against sa kanya. And kumbaga sa kanya, mas maganda tutukan na lang natin kasi panahon ng pangangampanya, dapat panahon kung ano yung ilalatag mo na serbisyo sa ating mga kababayan sakaling manalo at hindi yung mga personalan na wala namang ebidensya na makapagpapatunay na yun ay totoo. Para hindi lang kayo maligaw, mga nanonood, nakikinig, related pa rin ito sa kampanya. Dahil anong nakaraang survey, tumaas si Leni Robredo ng 9 points. At yun ang gusto nilang palabasin. Tumaas daw sila ng 9 points, bumaba si Marcos ng 5 points. Kaya daw si Marcos ang nasa likod ng paninira sa kanyang anak. Saka nakakita naman ng ganyan? Yan ang ni-establish nila. Pinipilit nilang si Marcos may kasalanan doon sa iskandalo na hindi natin malaman kung totoo o hindi. At ito na-discover ko, partner. Na-discover ko na ito palang isyong ito, hindi ko rin nakita ang video, pero ito palang balitang ito, 2019 pa. Oo nga 2019 may pumutok ng ganyang balita. Bakit sinasabi nila na kaya daw inilabas ito ng kampo ni Marcos dahil bumaba ang rating niya at tumaas si Marcos? Kailan lang itong rating na pinag-uusapan? Last month lang ito Actually, nitong March lang. Ang layo naman nitong 2022 kaysa doon sa 2021. In other words, yung kanilang script o kanilang plano na ginawa, hindi nila na-delete yung date. Hindi pala ito bago, luma na ito. So paawa effect, alam mo kung bakit? Kaya paawa effect na lagi kong dinidiin. Kasi ang dami lang kapalpakan Okay? Doon sa kanilang house to house, wala silang ginawa kundi siraan si Marcos. Correct. Yung kanilang kakampi dyan sa may UP, na nagja-jogging lang isang mamang Marcos, binuli-buli na dyan. Mabatino pa yung aso kaysa sa doon sa may aso. Pagkatapos yung ibang nilang mga batikos kay Marcos, hindi sila pinapansin. So, yan po yung ang tingin ko at hindi ko alam kung bakit sila nagkakaganyan. Itong oposisyon na pinangunahan although hindi sila organized, ay talagang hindi nila malaman kung paano hahabulin yung 32% or 33% na lamang ni Marcos. Kahit anong gawin, 3 weeks na lang,
more or less 3 weeks na lang itong natitira. Paano gagawin ito? At pagkatapos ngayon, habang pinagbibintangan mo si Marcos sa hindi katotohanan na nangyari doon sa anak mo, abay hindi naman makakakuha ng boto yan eh. Wala namang Marcos loyalist na lilipat sa'yo dahil siniraan mo si Marcos. Malamang yung mga matitino, undecided voters, Correct. malamang pupunta ka kay Marcos kasi kinakawa mo si Marcos. Ganun ang dating partner ng labanang ito. Baka akala nila na yung mga ginagawa nila ngayon sa kampo ng Bongbong Marcos ay lilipat yung mga BBM supporters sa kanila. Talagang hindi. Oo nga, nagiging personal na. Sabi nga ng Yes. mga nakatutok dito, wala na bang ibang na ipupukol na ibang mga issue? Kasi kumbaga, alam nila na yung mga issue nitong mga nakalipas na ipinupukol sa frontrunner, parang waipek eh. Kasi mataas pa rin yung rating niya. No? Sa, nakalipas sa February, sa March, sa April na mga survey, ganun pa rin. Kumbaga, siguro nag-ubos na sila ng pera para dun sa propaganda nila na siraan itong frontrunner. Pero ganun pa rin at nakaisip pa sila ng ganito na mga akusasyon at tingin ba nila, ikaw partner, may tingin mo ba mababawasan pa yung rating ni BBM dito sa kanilang mga akusasyon? Ay ito, hindi naman ito intriga. Totoo, kaibigan ko pa yung network na nabanggit kanina ni Mr. Ayala doon sa na MC doon sa programa, doon sa rating na survey na bagong lumabas. Galing ako doon sa network na yon, nirerespeto ko sila. At yung network na nabanggit kanina, doon nagpuprograma si Leni Robredo. Tama. Pero anong nangyari? 59%. Tumaas pa ng 5% si Marcos. Si Leni hindi nabanggit, ibig sabihin walang survey. Inuulit ko, si Leni Robredo, Vice President Robredo, doon nagpuprograma sa RMN station. Yun ang nag-survey. Anong lumabas sa survey? Nationwide. Marcos, 59%. Kita mo? Ibig sabihin, yung kanilang program doon sa network, hindi nakatulong sa kanila. Nakatulong kay Marcos pero sa kanila hindi. Kumbaga sa sarili mong bahay, talo ka eh. Hindi lalo na sa iba. Partner, gano'n nangyari. Oo nga, lagi pa namang ipinagmamalaki ng pangalawa sa survey na siya ay pumupunta palagi, partner Mike, sa ground. Pumupunta lagi, nagbibigay ng tulong, maraming kinakausap at kung mag-press release man sila, talagang hype na ganito yung pagtanggap, maraming mga natulungan. Pero bakit hindi tumatak sa tao? Bakit hindi tumatak dito sa mga surveys na ito considering nandun ka na? Yun yung laging sinasabi niya, partner Mike, dapat nandun talaga sa ground. Dapat bumababa yung mga opisyal. Pero sinubukan niya sa ilang taon niya bilang vice presidente, bakit parang hindi tumatatak sa taong bayan yung kanyang pagbibigyan ng partner, ganito yan, napakasimple. Kung ano man ang kanyang ginagawa, hindi naman niya ni-establish yun eh. Ang ni-establish niya, masama si Marcos. Ang ni-establish niya, ayaw niya kay Marcos. Actually, ang galaw nila, hindi paglilingkod sa bayan. Ang galaw nila, huwag paupuin si Marcos. Correct. Huwag ibalik sa kapangyarihan si Marcos. Yun ang kanilang programa. Kaya yung kahit anong ginagawa nila sa ilalim, sa laylayan, hindi napapag-usapan, hindi pumapalo. Kasi nangingibabaw yung kanilang paninira. Nangingibabaw yung kanilang personal na ayaw kay Marcos. Hindi yung agenda kung paano tutugunan ang problema ng bayan. Exactly. Hindi nakalutang ang agenda kung paano pagagandahin ang ekonomiya ng bansa. Ang inilulutang nila, masama si Marcos. Ay ang tao manhid na ron. Hindi na naniniwala sa paulit-ulit. Napakahina ng kanilang media at saka political analyst at advisor. Ang layo, old style ang kailang ginagawa, partner. Iyon ang dahilan. Kaya kahit na maglupasay, hindi makakahabol. Subscribe. Okay. Ang ginagawa ni Leni Robredo, hinihikayat niya yung ibang mga candidates na mag-withdraw at magsali na sa kakamping. Isa yan. Pangalawa, yung scandal na yan ni Aika Robredo, which is masasabi natin na gawa-gawa lang nila propaganda para masiraan si Bongbong Marcos. Pangatlo, yung kanilang campaign approach is all about Leni Robredo. Tumakbo at dahil ayaw nila kay Bongbong Marcos. Tumakbo kasi makipaglaban kay BBM. Hindi kagaya nitong si BBM na tumakbo kasi may plano sa Pilipinas.
Ayan ang kaibahan. So, klarong-klaro yung mga explanation ni Mike Abe. At the end of the day, kung sino ang mananalo, rerespetuhin natin yan. Okay? But for now, we BBM supporters should magbantay tayo sa ating boto this May 9 election. Kasi desperado ng mga kalaban natin. Okay? So, let's hope and pray na itong halala natin ay peaceful, walang mangyayaring masasaktan, walang buhay na masira. Ang sa atin lang ay rerespetuhin natin yung kung sino ang mananalo. Okay guys, if nagustuhan niyo itong video na ito, please guys, like and share this video guys para kakalat ito sa social media, okay? Ipakalat natin ito guys para informasyon ito sa mga BBM supporters, sa mga tira nila kay BBM. Protektahan. Nandito ako para protektahan itong si BBM guys. So, please like this video right now. Like this one. Okay? So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to Donmar TV sa YouTube. Okay? Donmar TV. Subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest na balita na kagaya nito. Hanggang sa halalan guys, I will be with you. I will be updating you. Okay? So hanggang dito na lang. Hope na nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. See you in my next video. God bless and have a great day everyone.